Magandang buhay, mga kasimbahay. Panibagong araw na naman upang tayo ay magnilay. Samahan ninyo ako, ating pakinggan ang Ebanghelyo sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang araw ng pamamahinga, naparaan sina Jesus sa triguhan. Ang kanyang mga alagad ay nangitil ng uhay at kanilang kinain ang mga butil matapos ligisin sa kanilang mga kamay. Bakit ninyo ginagawa sa araw ng pamamahinga ang ipinagbabawal ng kautusan? Tanong ng ilang Pariseo. Sinagot sila ni Jesus. Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Panginoon, kumuha ng tinapay na handog sa Diyos at kumain ito. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama. Bagamat ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang mga may karapatang kumain yun. At sinabi pa niya sa kanila, ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao. Mainam na paalala sa atin kung ano ang diwa ng araw ng pamamahinga na sa mga Hudyo ay ang Sabado, Shabbat at sa ating mga Kristiyano ay ang araw ng Linggo dahil sa paggunita natin sa muling pagkabuhay ni Kristo Jesus. Dalawang bagay ang mapagninilayan dito. Ang ating ugnayan bilang tao sa batas at ang ating pagpapahalaga sa araw ng Linggo. Mahalaga ang batas hindi dahil sinisiil nito ang ating kalayaan, kundi dahil ito ay tunay na nakapagpapalaya ng ating pagkatao. Ang ating kalayaan ay nasa paggawa ng kabutihan at hindi sa anumang ninanais natin. Sa ating pagganap sa batas tulad ng paggalang sa araw ng Linggo, maiaayon natin ang ating kalooban sa kalooban ng Diyos. Sa taong tunay na malaya, hindi nagiging hadlang ang batas dahil ito ang nagbibigay buhay sa ating pag-iral sa mundo. Pagsasagawa. Sumusunod ba ako sa mga batas dahil nais kong tuklin ang kalooban ng Diyos o dahil takot ako sa parusa? Ano ang mga nag-uudyok sa akin na sumunod o sumuway sa batas?